ng Manatal Co-op ay sobrang hirap ang aming buhay. Nakatira kami sa isang kubo sa gitna ng bukid. So, ang hanap buhay ng asawa ko ay nakikitanim, nakikigapas, para lang meron kaming kainin. Nakwento ko rin sa mga apo ko na ang buhay namin noon, para lang kami makakain ng karne, pag may okasyon lang, pag piyesta o anumang handaan. Ganun ang buhay namin noon. Noong una, may kapatid ako na natutong gumawa ng candy. Kinuha niya kami na yung asawa ko, taga-gawa ng candy. Ako naman, tagalista ng mga sweldo ng tao. Kung saan kailangan, doon niya kami inilalagay. Halimbawa, may umalis na manggagawa siya, taga-luto, taga-repack, o kahit taga-deliver ng candy. Basta kung saan niya kami ilagay, sunod lang kami ng sunod. At sa pamamagitan noon, sabi ko, natutuhan ko lahat. Hanggang sa nagkaisip kami na, sabi namin, paano ba kami magkakabahay nito? Sabi ko, kung kami ay namamasukan lang o nagtatrabaho lang sa kanila, ang kita namin sapat lang para sa pagkain namin kasi may 3 anak na ako noon. May 3 anak na kami noon, nangungupahan pa kami ng bahay. Kaya naisip ko na gumawa na rin ng candy. Kaya lang sabi ng kapatid ko, paano ka gagawa ng candy? Wala ka namang puhunan. Pero talagang desidido ako na magkaroon kami ng sariling negosyo. Ang ginawa ko nung una, ang ginawa namin, bumili kami ng kilo-kilong asukal, bumili kami ng kilo-kilong gatas, ginagawa namin sa gabi. Pagkatapos, dinideliver namin sa araw. Pero dumating ang panahon na katsa-tsaga, nakakabili na rin kami ng paisa-isang bag. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na may nagpapautang daw ng Manatal Co-op. Maliit pa lang ang opisina nila noon, nasa Bunsuran pa lang sila, doon kami nag-umpisa. Lumapit kami doon at sinubukan namin ng mangutang. Sa pamamagitan ng nautang namin sa Manatal, ginamit namin dito para gamitin puhunan at unti-unti napalaki namin ang aming negosyo. Hanggang nakapagpundar kami ng mga makina, nakapagpundar din kami ng mga truck na pang-deliver. At sa ngayon, ang aming mga produkto ay halos nationwide na, nakakarating na siya ng Bisaya, nakakarating na siya ng Mindanao, at ditong buong Luzon. Halos talaga nakilala na yung aming produkto. Pero siguro talagang dumadating sa buhay ng tao ang malaking pagsubok sa buhay. Kasi dumating ang panahon na nasunugan kami. Walang natira sa amin kundi ang suot namin damit sa katawan. Nasunog yung aming mga resibo ng pautang, nasunog yung aming mga cheque na koleksyon, pati pera na nasingil namin, nasunog din. Wala talagang natira sa amin. Parang kung iisipin mo, parang hindi mo na alam kung paano ka ulit magsisimula. Pero lumapit ulit kami sa Manatal, kahit pa paano, sabi ko, nakiusap ulit kami, natulungan kami para makapagsimula ulit. At ayun, tinulungan naman kami, unti-unti, naka-recover ulit kami. Kahit sa mga anak ko, pinukwento ko na talagang napakalaking tulong ang ginawa sa amin ng Manatal Co-op. Kumbaga, hindi sila nawalan ng pag-asa, hindi sila nawalan ng tiwala, kahit pa paano, unti-unti, tinulungan nila kami paano ba ulit makabangon. At sa ngayon, hindi naman ipinagmamalaki, hindi pinagpapasalamat ko rin naman talaga sa Manatal Co-op at ganoon din naman sa Panginoon talaga na sa ngayon, ang buhay namin ay medyo maayos na rin naman. Lahat ng mga anak ko may sari-sariling negosyo, kahit na simpleng negosyo lang. Masasabi ko na talagang siguro kung di kami natulungan ng Manatal Co-op, hindi namin mararating ito. Sabi ko nga, napakaganda na layunin ng Manatal Co-op kung paano matutulungan ang mga tao na nangangailangan. Ako si Normita Cabalquinto, may-ari ng Herschel Marketing Candy, proud member ng Manatal Co-op.